Mga karos, good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, February 18 po ngayon. Yan, araw po ng Miyerkules. So ito, update tayo mga karos sa mga ongoing project namin. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Nandito tayo sa Phase 4 Lumina Homes. Ayan, good morning sa client owner namin dito. Yan, update tayo. So may dalawang taong gagawa rito. Ito yung aming mga materyales. Yan, bali clearing muna syempre. Nilalabas lang yung mga materyales. Bilog, good morning, Bilog. Good morning. Yan, good morning kay Bilog. Tapos Ricky, good morning. Good morning, boss. Yan na. So, ang sukat pala nito is niyata 60 by 180. O more than siguro. Ito lang, Rick, para maipakita natin sa vlog. More than pala, nasa 200. Mahigit. Yan. So bali magsisiro ka sa gitna. 120 para maganda na. Okay. Kasi yung tiles na gagamitin natin dito 120. Kunin mo yung gitna pag ganun, tapos pag ganyan. Okay. So doon tayo sa maganda kahit na medyo maraming sayang. Okay. So yun na lang yung pinagawa ko. So ito pa lang, box flush wall at saka dito 5 piraso na. Bali sa sentro ako. Ay, 4 na piraso na. Tapos yung kaputol nun, di ko alam kung baka magamit pa rito, no? So kulang pala yan 5 lang yan eh. Nakatansya ko marami nang maidadagdag. Dito pa lang. So yan pa lang 4 na 5 6 7. So kulang pala ng 3 8 piraso. 3. Sa sentro ako na lang to, boss. Oh, yan ang magandang installation diyan. Tapos yan yung... Kasi kapag sinunod mo 120, kita naman dito yung maliit. Ganun na lang. Basta yan. Parang buo-buo rin siya. Tapos si Bilog naman magpapartition siya rito gamit yung tubular dito sa may bandang gitna. Yan na. Suporta na rin kasi kita nyo walang extra bar yan dyan sa taas. Para matibay po ito. Tapos ang magiging partition dito is sa metal studs na lang pagdating dito. Pero hindi na ganun kadami. Yan, tapos kapag nagawa po namin yon, pwede na tayo mag ceiling framing. Yan, ilan pa sa mga ipapagawa ko dito sa kanila ito. Yung pinaka trench drainage natin, yung grills dito. Tsaka dun sa kabila. Kompleto naman tayo sa gamit. Meron tayong ready fix. Meron tayong pure adhesive cement, ABC yung gamit natin. Meron tayong tiles. Yun nga lang, makukulangan lang ngayon. Makukulangan lang siya. 3. So pagbalik ko rito, may on-hand na tayo na 3. Yan na. May laman pa konti. Wala nang gamit. Tapos na tayo rito. Sulignum pala to mga karo. Sulignum soil guard. Yan, ito muna yung update dito. Yan, ipagpapatuloy natin yung gawa rito. Sa floor tiles, okay na tayo. Sa lababo naman, tapos meron naghihintay kay Louie yung TNB. Tapos ang mga malalaking trabaho pa rito, yung 2-bedroom partition niya at saka yung ceiling. Diyan sa may living area at saka sa mga kwarto. Okay. Andito naman tayo sa phase 3. Yan. Good morning kila client owner dito. Kahapon, aakyatin na sana namin yung bubong pero medyo medyo na late na po ako pag pag purchase natin ng materyales, hindi na po tayo nakaabot sa tropa. Ayan, bali ngayon po natin titingnan yung condition ng bubong nito. Yan, aakyatin natin. Kahit bandang hapon para mas maganda kita kasi nakakasilaw pa yung liwanag eh. Para makita natin ang maayos yung condition ng bubong. Yan, batiin muna natin yung tropa. Chi, good morning Chi. Tsaka kay Kuya Richard, morning. Yan, nagbababa na sila ng biga. Yup. Hindi tayo makadaan dyan. Dito tayo. Pai, morning Pai. Yan. Tapos si Kuya Sandy. Sandy, good morning kay Sandy. Yan, bali mamaya kapag makakaluwag-luwag pa ako, magdadala pa ako ng mga coco lumber galing sa garden, Pansa Garden. Yan. So biga na lang papunta rito. Yan. Tapos ito na sinsil na natin. So diyan kakapit tong ating
forma ng runner para itong ating biga, yung beam natin, yan nakakapit dito sa mga bakal ng existing building. Tuloy-tuloy lang naman yung trabaho rito. Yan, minsan nag-overtime. Kahapon, ano muna kami? Day off muna sa overtime. Eh, si Master Jojo, morning! Morning, good morning! Good morning. Yan na. Okay. Yan na. Ayan. Eh, may dalang circular si Master Jojo. Galing ka garden? Sa garden mo kinuha? Yan, para mabilis ang trabaho, hindi naglalagari. Andiyan na Kuya Sandy. Isang talim yan, bago. Yun na. Morning kila client owner dito sa ongoing project natin sa phase 3 din. Ito sana na yung kasunod na gagawin ni Ricky, kaso nga lang hindi ko pa prepared na lagyan ng tiles to kasi baka magkaroon ng damage na nasa labas kasi siya, tsaka dito yung stock file natin. So yung lababo halos okay na. Ayan na, isa lababo. Yan, bali kinocure na lang natin yung gilid kasi bagong buhos yan yung gilid. So ito okay na. Tapos nagpapalagay tayo syempre ng protection dun sa kanto. So ito, nakukuha to dun sa tiles. Kunyari yung tiles ng box niyan, yung kada kanto niya may ano yan, may ganito yan, may goma. Yan, may PVC para lagay nyo sa kanto. Yung protection niya yan. Tapos kahapon nagkaroon niya kami ng problema dito. Dahil yung pader, hindi namin inaasahan na ganito kalaki yung diferensya. Lahat naman ng pader na tineturnover dito sa Lumina may diferensya talaga pero maliliit lang, mga ganyan. Ito ganito di ba? So ito ang gagawa ng paraan ngayon ni Master Jojo. Gawin niya ng paraan. Ayun o. Laki. Hindi naman papayag si Master Jojo na ganyan yung ganyan yung gawa niya. Tingnan nyo. Yan, naulit ulit, na-videohan ulit. So ito, kaya nga sinasabi namin, sa umpisa pa lang kailangan maayos na yung gawa. Dapat dito pa lang maayos na. Para lahat ng mga ikakabit natin dyan, ilalagay natin. Di magiging maayos din. Kung matatanong nyo, paano naman yung sa ceiling, wala pong problema dyan. Ina-adjust lang po namin yan. Ito ang may mga diferensya. Pati sa tiles, nag-a-adjust din po kami para maganda po lahat ng installation. Nakita nyo. Kahit dito nga, makikita. Yan may gap pa siya. Pero pag ganyan, di na kami naglalagay ng tiles pagka ganyan. So, kayang-kaya na ng yan. Tile grout. Yan nag-a-adjust din po kami dyan pagka sa layout. Yung kinukuha natin lahat para maayos. Ganyan din. Yung siroho niya, yan nyo, kung ano yung kapal dito, yun din yung kapal sa kabila. Pero pagka ganitong sitwasyon hindi na natin pwedeng i-layout ng ganito. Pagka pagdating na sa mga vertical wall, kailangan nasa hulog talaga yan. So madaling salita, wala sa hulog to. So yan ang natin mamaya. Yan ang titingnan natin kung ano magiging resulta kapag naayos na ni Master Jojo. Tara. Gamit natin to si Mulong. Papunta tayo ng Garden Premier Project sa Phase 5. Pero bago yun, dadaan muna tayo rito sa hardware ni Boss Daryl. Kukuha tayo ng Aqua Glossit para sa project natin sa Anyana Beller East Project. Yan na. Yeah. Medyo sumikip na yung daanan dito. Dito na tayo. Hindi na tayo bababa. Ayan, nakabang na si Daryl. Yeah. Pre, tara, mabilis lang at baka mag-traffic. Yan na. Good morning, pre. Good morning po. Yan, Aqua Glossit. Thank you. Yan, gagamitin natin yan sa Anyana. Dalawa yung pinabibili sa akin ng tropa kaso nga lang, isa lang yung available dito. Pag nakalabas na lang ako, hahanap pa tayo ng isa pa. Yan na, magkano to? 900. Tara. Nandito na tayo sa Tansa Garden Premier Project. Yan, magandang araw sa client owner namin dito.
Okay, update tayo. Kuya Boy, good morning po Kuya Boy. Rusty at saka kay Adonis. Yung inabutan ko pa. Ang ilalagay dito sa gitna yung, ang tawag dito? Hindi, yung ceiling fan. Yan, ceiling fan. So nagpagawa tayo ng bracket dito gamit yung yung angle bar, no? Pwede ba nating i-testing yan? Yung gawa mo? Nga. Kung talagang confident kayo sa gawa nyo, diyan ka hawak. Oo. Yan. Oo nga, no? Inaalog-alog pa. Sabi ko nga kay ma'am, kahit kalabaw eh. Yung inabutan ko pa. Pero, abang ganyan pa, request ko sana, pahiran nyo ng extras. Ayun na, pahiran nyo. Habang ganyan pa. Oo. Ayan, pakipahiran. Primer na lang, no? Para mas maganda. PVC panel installation. Pwede ba makita yung inyong barena? Ayun. Share ko lang doon sa mga nanonood. Meron siyang stopper dito. Ang ginawa nyo rito, anong tawag dito? Welding rod. So may distansya siya, ayan, may gap. Ang purpose nito, ano ba purpose nito? Para hindi bubutas yun. Yan, hindi bubutas. Sige nga, pakita nga natin ang malapitan. Teka. Okay. Ayun, para malinis yung gawa. Para hindi rin natatamaan yung ibang part, no? Yung pala may stopper. So ito lang yung update ko rito, yung ginagawa nila kasi kailangan ko makita ito eh. Yan kahapon pa nila nagawa to, sabi ko maaabutan ko pa naman. Ayun, pinapaano ko na lang yan. Pinapa-primer natin. Baka makalimutan yung pinang-takip doon ha. Ayun may pinang-cover. Pakitanggal. Cover ko sa baka masunog. Oo, kasi nag-welding eh. Naka-full weld. Ang dami pala nung kable ng internet, no? Ang dami. Hanggang taas. Konti pa nga. Konti pa ba yan, Kuya Boy? Sa mga ginagawa mo? Ito, ang dami na, oh. Pa nga yung kable na yun. Oo. Kailangan din namin ng bayaw yung telephone. Mas marami eh, na. Supermarket, kabuuan. Kabuuan. Tapos may kasama pa sound system. Shoutout pala doon sa nag-comment kay Kuya Boy. Yan yung comment niya. Di ba? Malupit talaga yan, si Kuya Boy. Oo. Ayan na, pinapa-primer lang natin. Tapos kunin mo na nga doon para mapanatag na tayo. Abot mo ba? Ito. Abot. Ayun, yan. So, nagsapin po sila ng Pisum board doon sa ibabaw na nag-welding para hindi tamaan ng flux yung hollow board. Ayan na. Lasag ka. So wala din ako na motor siya. Magana. Try nyo. Extras. Ito yung gamit natin dyan. Babies. Yan. Extras. Muuwi pa ba kayo doon? Nauwi. Ay, hindi na. Kasi dito na kayo nanghalian. Okay. Pagka walang bako, yun. Okay na po. Ayan na. Ang pintarada na. Ayan. Okay na tayo rito. Nakapagbigay na rin tayo ng instruction. So si Kuya Boy, matapos siya rito sa second floor. Dito naman siya sa first floor. Matapos lang nila Adonis yung PVC panel, magsi-ceiling framing na tayo sa baba. Panigurado, magdadagdag na tayo ng mga materyales. Ang gagawin ko ngayon, kukuha muna ako ng gate pass na pan 1 week. Para kung sakaling agad-agad na kailangan nila ng materyales. So isang tawag lang natin sa hardware. I-deliver na lang kagad. Nakakuha na tayo ng gate pass. Yan na. Yan, maganda yung sigurado tayo para iwas sa bala. Gate pass tayo. Tapos habang kumukuha tayo ng gate pass, yan, nagpakarga na rin tayo ng mga coco lumbers. Kung araw-arawin kong puntahan to, mauubos to. Ayun.
Medyo malaki-laki naman yung slab na ginagawa natin doon sa phase 3. Malamang malaki na ang may tutulong nito doon sa project natin. Yan. So mga nilalaman nito, simento at buhangin kung sakali. Kasi pagka pinagpatuloy yung installation ng tiles dito, malawak din po to. Pag pinagpatuloy po yung banda dyan, syempre kailangan natin ng buhangin. Napakakunti na lang ng buhangin natin eh. Tapos simento natin ito, naka-cover lang. Yan, simento po yan. Yan. Kakarga lang muna tayo. Tapos aabot naman ako sa phase 3. Maaga pa naman. Ibang sasakyan yung gagamitin ko pagpunta natin ng Anyana Beller East Project. So ito na muna. At dito na natin dinala yung mga coco lumbers. Ang magiging problema lang namin dito is yung haba. Hindi kasi pwedeng dugtong yung vertical eh, yung mga panukod. So kung bibili man, yung mga panukod lang. Pero yung mga bracing niya halos kompleto na. Siyempre nagmula na yan sa iba't ibang project, kaya iba't iba na yung naging cut at putol po niyan. Kaya hindi pa rin siguro natin makukompleto. So tingnan natin. So sana magamit lahat para kahit pa paano makasave si client. Yan na. Mga karos, ramdam na ang init. Ito mga karos, after break time, nandito tayo sa phase 3. Yan, inutusan ko lang si Mrs. bumili ng tubig. Magbabaon po tayo. Ayan na, shoutout po kay Digna Paras. Ang Chinese New Year po daw sa Hong Kong ay 17, 18, 19. Ayan, maraming salamat po sa inyong detalye na kinoment dito. Tapos shoutout na rin po kay Sir Dom De La Rosa. Ayan, bali Sir Dom, medyo busy po talaga kahapon. Kung nandun po kayo sa Anyana Central, yan, hindi po ako nakapunta sa Anyana Project, sa may Anyana Beller East. Sayang po, nakita po sana tayo. Yan na. Alright, ang init na. Medyo malakas-lakas na po yung namin sa aircon dito sa sasakyan. So ang ko lang, sa mga nanonood, huwag kalimutan magbaon ng tubig. Importante po yan, di ba? Bili muna tayo ng additional na drawer guide dito sa hardware, Mighty Star. Okay na tayo sa hardware mga karohas. Ito yung drawer guide. Ayan, additional 2. Bali, ang drawer pala doon sa ginagawa ni Master Jojo is 6. 4 lang yung nabili ko kahapon. Alright. Ang susunod nating pupuntahan mga karos, itong project natin sa Anyana Beller East Project. Hindi tayo nakapunta kahapon doon. Ayan, tapos bago po tayo pumunta, kaninang umaga nakabili ako ng 1 galon ng Aqua Gloss It Black. Bali, pampipintura po natin to sa mga window grills, sa gate, sa handrail, tsaka yung sa railing ng balcony. At iba pa na pwede pong pinturahan gamit po yung pambakal at tsaka pangkahoy. So didiretso muna tayo rito kay Ma'am Melanie Hardware para makabili pa ng isa. So para pag pumunta tayo doon, 2 kasi talaga yung kailangan bilhin. Yun na. Kasama ko pa nga pala si Mrs. Yun na. Nakasmile na ako. Okay, let's go. Sa hardware muna tayo kay Ma'am Melanie. Bihira kasing mabili ang Aqua Glossit na yan eh. Kung hindi dito kay Ma'am Melanie lang, or doon sa may Bagtas, pinuntahan ko kanina, kaso nga lang isa lang ang available. Meron naman doon kila Ma'am Poby sa Tansa, sa tapat ng My Homes, sa tabi ng RBCC Auto Supply. Ang problema naman, medyo malayo na. So habang nandito pa lang tayo malapit sa area natin, dito na natin bibilin. Tara. Dito na tayo sa hardware ni Ma'am Melanie. Para daan yan. Pumili pa tayo ng isa. Opya. Tara. Dito na tayo sa Anyana Beller East Project. Kaya ako Glossit na dala natin. Ayan. Lato yung kuya ha. Lato nun. Yan, 2. Aqua Glossit, dito po pwedeng gamitin yan sa mga gate. Yan.
Yung ginamit natin na 2x6 na magiging parang sanepa yan. Yan po yan pwedeng gamitin. Yan, pwede rin po siyang gamitin sa kahoy. Tapos sa handrail, yan pati dito. Tsaka dyan pa sa taas, sa ibabaw. Hindi ako nakapunta rito kahapon. Oh, hangin na, kahit mainit. Mainit na po yung panahon, pero mahangin. Yan na. Louie! Good afternoon, Louie. Yan o. Nakikita natin, ano to tapyas eh. So, ano ba nangyari? Bakit naging ganun, Louie? Yun. Tapos, Kapos, oo. laki na pala siya naman. Patapos na pala to. Nalagyan na rin ng floor tiles. Yan yung mga nagawa nila nung isang araw. Ay kahapon, hindi tayo nakapunta. Yan po yun. Ito kuya, retouching na? Ayun, naglalagay na ng tape si kuya. Ayun, malinis na rin po rito. May nabasa ako nag-comment, sana daw bumili na ng ref sila client owner dito para makita na daw. Ang usapan po namin, ang update namin doon sa tanong ng subscriber natin, opo, bibili po sila ng refrigerator para mailagay dito. Sila Master Batang naman po, bali final na lang po sila. 2 beses na lang po silang babalik dito. Yan dito sa project natin na to. Si Kuya Rigor nasa taas na kuya na. Ganun na yung mga ano. Pinahinal na po. Si Kuya Rigor po mga karos kahapon absent. Yan, may emergency siya. So ngayon pa lang po siya makakabawi dito. Kuya Rigor, good afternoon. Oh, final na to kuya. Wow. Final na. Yeah. Yan ang gloss. Kapag ka gloss, pwede ka manalamin. Yan, nagintab oh. May reflection siya yan, di ba? Ganda. Yan, lahat ng pintuan pinapainal na ni Kuya Rigor. Yan. Binuksan muna natin yung mga bintana kasi nag-i-spray si kuya. Ang kasama nila rito si Kuya Philip. Dito yata si Kuya Philip. Ayun si Kuya Philip. Kuya, good afternoon kuya. Kuya, suggest ko sana sa'yo, may tubig kang baon dyan eh. Oh, meron dyan? Meron ka dyan? Okay. Para hindi pa bababa. So kailangan may tubig siya para sa init Okay. Matibay yung binang mamasilya mo? Boral. Okay. Okay. Ayos. Oo. May nagtatanong pala sa amin kung ano yung pintura na ginagamit namin dito. So outside and inside po yan. Bali semi-gloss by Davies. Pupuntahan ko. Nasaan ba yung stock natin? Nandito no? Sa loob. Okay pa. Ayun, ito. Ito po yung gamit naming pintura. Hindi ko maintindihan yung sulat. Pasensya na kayo. Mystic. Ito yung code 2876P. Yan, 2876P. Mystic by Davies. So, ayan. Mega Krill MSC Semi-Gloss. Yan ah. Para mas malinaw. Yan. Yan po yung gamit natin. Pagka Mega Krill MSC, ano yan? Semi-gloss po yan. Yan. Ang tahimik nila rito. So bago matapos tong February na to, halos lahat ng dapat namin gawin dito ay nagawa na namin. Meron na lang kaming mga ilang linggo na mag-stay dito para
sa mga punch list, sa mga linis at saka sa retouching. Ito nga po pala yung tiles na gagamitin dun sa outdoor. Ayan na. Bakit nandito? Hindi nakapasok. Ayan. Sabi ko, kuya, baka mawala. Makalimutan. Hindi naman mawawala yan dito, pero baka makalimutan. Okay mga karos, ito lang po muna yung update natin dito sa Anyana Beller East. Araw-araw ipagpapatuloy dito yung paintworks. Yung araw-araw po yan. Pagka natapos yung mga paintworks natin dito, proceed na tayo sa mga final installation. Tapos yung final installation, after naman nun, proceed naman na po tayo uli sa mga retouching paint. Si Louie malapit na matapos yan. Siguro hanggang 2 to 3 days na lang po siya dito. Tapos ito nga po pala, bibilan pa natin ng pintura. Yan, bibilan po natin ng pintura to. Yan. After natin magaling sa Anyana Beller East Project, yan, sasaglit muna tayo rito. Yan, may paunang number na po tayo dyan. Baka magtagal lang po kami rito ng mga 1 oras or mahigit, dahil laging maraming tao po dito. Yan, para sa mga client namin na mga nag-deposit. Opya. Parking muna. Bali mga karos, okay na po tayo rito. Medyo nagtagal lang po talaga. Yan, salamat nga po pala sa nag-assist sa atin dito, si Ma'am. Regular viewers pala po natin siya dito sa video. At nangangarap din na maipa-renovate yung kanyang bahay. Yun nga lang, Dasmariñas. Medyo malayo. So, time check, mag-alas 4 na. Baka hindi na ako makabalik pa ng Anyana Beller East. Yan, may iniwan kasing merienda doon si client owner. Ayan, sabi niya magmerienda daw kami. Bali sa tropa na lang po. Pumunta pala sila client owner dyan kanina. Hindi ko na nasama sa vlog. Yan, yan, diretso tayo sa phase 3. Yan, tara. Bali mga karos, nakabalik na ulit tayo rito sa Lumina Homes phase 3. Yan, mag-update tayo dito kung ano yung nangyari dun sa cabinet, kung ano yung mga diskarte na ginawa. So silipin muna natin. Siya nga pala, itong 2 drawer guide na bili natin. So bali ano to, dito rin po gagamitin. So 6 pala, no? 6 yung drawer dito. Okay, tingnan muna natin. Level bar. Ayan, level bar mo dyan. Nandiyan ba? Dinala ata nila. Nadala? Sige. Doon. Okay. So makikita nyo, nasa hulog naman yan. Hindi to banda syempre. Ngayon, nakadikit na rin yan dito. Pero meron akong ipapakita sa inyo na may diferensya pa rin. Ayan na. Diyan, kuha ka nga metro. Metro yun natin. Eto. Tara, ikaw na magsukat. Okay. Dito, yung lapad. Mag-iiba kasi ang lapad niyan eh. Pagdating dito is 45 kunyari. Tingnan mo yung gitna dito. Sa ibabaw naman. Hindi, dito. Yan. Ilan na yan? 48. Yan, 48 cm naman yan. Pagdating sa taas, 50 natin. Hindi naman nabawasan ko. yan, 50. Okay. So, yun ang pagkakaiba. Kasi nga, yun nga yung nakatumba. Pero pagdating naman po sa gawa, yan, pantay po yan. Yan, pumantay na siya. Yan ang discarding ginawa namin. Hindi naman na-compromise yung lapad niya, gawa ng pasok pa rin naman po yung lagayan ng mga hanger dito. Bale, ito nga pala yung setup, no? So, dito may isang drawer. Tapos dito naman po banda, magkakaroon pa rin po dito ng pull out para dun sa mga pantalon. Tapos dito hanger rod. Pagdating naman dito, saan pa ba yung drawer dito? Yan. Bakit nga ba 6 yung ano? Dahil dito pa. Oo, yung pull out pa pala rito. Tapos makikita nyo yung design, nagkaroon siya ng niche dito. Yan, nasaan yung sukat nito? Diyan, pataas. 48 pataas, na? Yan, 48 cm. Yan, pwede pa po siya maglagay ng lampshade dyan na maliliit. Tapos may saksakan pa. Kadalasan, ginagawa na to para wala na yung side table niya. Ito na yung pinaka-side table niya. Yan, tinaasan na po namin yan para hindi naman mailang yung client kapag nakahiga sila rito. Yun.
Ayos. Yan na, nakadikit na yan. So ganyan yung paraan na ginawa namin. Ang kasunod na nito, pwede na maglagay ng kornisa rito paikot. May iwan nga lang to. Itong bahagi na to kasi maglalagay ng sliding. Yan, sliding door din. Ito naman isa, babaguhin namin ng bahagya to. So, yung isang window matatanggal na po to. Kumbaga hindi naman pwedeng tanggalin pero matatakpan na. Wala nang use. Tsaka to. Wala na silang use. Kumbaga talagang nakafix na yung lock nya. Sa color combination, merong gusto si client dito, yung sage green. Yun ang pintura po na gagamitin natin dito. Siyempre pang kahoy. Yan. Ayos. Bali hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po na Miyerkules. Yan mga karawas. Maraming salamat po muli sa pagbisita. At walang sawa niyo pong suporta dito sa aming channel. So see you on my next vlog. Ito paalam po muna. Tara.